Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Ako po si Lydia, 45 taong gulang. Matagal na rin po akong tagapakinig dito sa iyong channel na Katotohanan at Misteryo. Itong kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa lugar namin sa Mindanao. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong pangalan ng lugar. Naroon pa rin kasi hanggang ngayon ang nanay ko kasama ang aking 2 kapatid, pati na ibang kamag-anak namin. Bali ang lugar na isasalaysay ko ay hindi kalayuan sa sityo namin. Nasa 4 na taong gulang pa lang noon ang ikatlo kong kapatid at nasa first year high school naman ako noon. Nang bigla na lang hindi nakauwi sa amin ang aking ama. Isang construction laborer po ang aking ama. Marami siyang kakilala na nag-iimbita sa kanya na mag-labor sa iba't ibang lugar. Bali dumadayo pa talaga sila, lalo kapag may mga gusaling gagawin sa malayo. Ang tatay ko po, Sir Carl, ay napakalasenggo. Kapag wala siyang project sa malayo, halos mabibilang lang ang mga araw na hindi siya lasing. Pampatanggal pagod niya raw iyon. Iniisip ko naman na saan naman siya napagod, nasa bahay lang naman siya kapag wala siyang project. Kahit nga babae ako, ay ako rin ang nag-iigib ng tubig at nangangahoy ng panggatong namin. Hindi ko naman maasahan ang mga kapatid ko kasi ang bunso lang namin ang lalaki. Babae rin kasi ang sumunod sa akin. Isang araw noon, nagpaalam si tatay na aalis dahil may project sila sa kabilang bayan. Baka raw abutin ng 2 linggo, kaya 2 linggo rin daw siyang mawawala. Sabi naman ng aking ina na siguro naman ay may day off sila ng linggo. Baka pwedeng umuwi siya ng linggo para maghatid ng sahod at hindi na kami mangungutang uli ng bigas sa tindahan. Sabi naman ng aking ama na hindi raw siya uuwi dahil ipapahinga niya na lang raw ang araw na iyon kaysa bumiyahe pa ng malayo. Alam kong hindi rin naman naniniwala si nanay sa rason na iyon ni tatay dahil siguradong mag-iinom lang din iyon kapag araw ng day off niya. Pero lumipas na lang ang 1 buwan ay hindi na nakabalik pa si tatay. Nagsimulang hanapin ni nanay ang bahay noong mga kaibigan niya na madalas niyang makasama sa mga projects. Pero ilan sa mga iyon ay nakauwi na. Nagpaiwan pa raw si tatay. Tapos malabo na ang ibang paliwanag na parang umiiwas na matanong pa ng mga detalye. Hindi nga rin sinasabi kung saan ang eksaktong address ng pinagtatrabahuan ni tatay. Sasabihin lang na paiba-iba raw ang destino nila. Minsan sa isang gusali, tapos sa susunod na araw ay sa ibang gusali na naman i-assign. Kaya wala talagang maiturong eksaktong lugar. Tsaka kahit papuntahan daw namin ay hindi rin namin mahahanap si tatay dahil hindi naman ito direct hire na laborer, kung hindi extra lang. Wala talaga sa main payroll. Dahil doon ay nanlumo kami ni nanay. Hindi namin alam kung papaano at saan magsisimula na hanapin si tatay. Umasa na lang kami na dumayo lang iyon sa mga fiestahan at doon na rin humanap muna ng sideline kaya hindi pa umuwi. Pero lumipas na lang ang 3 buwan. Hindi na talaga nakabalik pa sa amin si tatay. Nagsimula na rin kaming mawala ng pag-asa na babalik pa siya. Ang duda nga ni nanay na baka may nakahumalingang babae at sumama na doon. Pero isang araw, may nagtao po sa labas ng aming bakuran na gawa sa kawayan. Ako naman ang lumabas ng pinto upang tanungin kung ano ang kailangan. Ang sabi noon na gusto niya raw makausap ang may bahay ni Ginoong Alonso. Bali si tatay po yung tinutukoy niyang Alonso. Palayaw niya po iyon. Kaya tinawag ko naman si nanay at sinabing may naghahanap sa kanya. Noong lumabas ng bahay si nanay, ay saglit silang nag-usap noong lalaki.
Tapos pinatuloy niya na sa sala. Ako naman ay pumasok sa silid. Naroon din kasi ang mga kapatid ko. Binabantayan ko para hindi lumabas at magkulit dahil may bisita nga kami. Hanggang sa marinig ko na lang na umiiyak na si nanay. Kaya napasilip ako sa labas ng pinto. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila noong lalaki. Tapos may iniabot na sobre ang lalaking iyon. At ilang saglit pa ay umalis na. Noong si nanay na lang mag-isa ang nasa sala, ay lumabas na ako ng silid at tinanong siya kung anong sabi ng lalaki at bakit siya umiiyak. Sabi niya naman na ang lalaking iyon raw ay representative noong kontraktor na nag-hire kay tatay na temporary laborer. Wala na raw si tatay. Nahulog raw ito sa malalim na hukay nila kung saan meron ng mga bakal at hinalong semento. Hindi na raw pwedeng hukayin pa para makuha ang labi ni tatay dahil masyado iyong malalim. Matagal na raw iyong nagtatanong-tanong kung saan nakatira ang pamilya ni tatay ko. Ang problema naman daw, wala na roon iyong mga taga sa amin na kasabayan ni tatay. Kaya nahirapan siyang malaman kung taga saan talaga si tatay. Wala rin daw kasing pinapa-fill upan para sa mga temporary laborer. Kasi hindi nga naman sila magtatagal, extra lang, na madalas magtatagal lang ng 1 o 2 linggo. Tapos palit na uli ng batch. Nakikiramay daw ang kanilang kontraktor at nagpapaabot ng kaunting tulong para sa naiwang pamilya ni tatay. Iniabot sa akin iyon ni nanay, bilangin ko raw. Kaya binuksan ko ang sobre at binilang. 20,000 ang laman noon. Sabi ko naman kay nanay na anong gagawin namin sa perang iyon. Ang sabi ni nanay, ang 5,000 daw doon ay ibabayad namin sa mga utang namin sa tindahan. Sapat na raw iyon para mabayaran lahat. Tapos iyong matitira ay hati-hatiin namin para ipang negosyo. Matapos ng araw na iyon ay nagluksa muna kami ni nanay ng 3 araw dahil sa pagkawala ni tatay. Noong sumunod na linggo ay pinagplanuhan na namin ni nanay ang kabuhayan na aming gagawin. Gusto ni nanay na magtinda ng ulam. Bali mamimili siya ng isda sa mga mangingisda sa tabing dagat. Tapos lulutuin niya bilang prito, paksiw at magdadaing na rin siya. Maliban sa may kikitain doon, makakapag-ulam pa kami ng libre. Sinabi ko naman kay nanay na gusto kong maglako ng mga damit ng mga bata, duster na pang matanda, at iba pang magagaan lang na kagamitan na pangbahay. Meron kasing kaibigan si nanay na may ganoong pwesto sa bayan na ninang ko rin. Tapos kami naman ay merong bisikletang may sidecar. Ang balak ko, makikiangkat na lang ako doon kay ninang at ilalako sa mga bahay-bahay sa liblib na lugar, kagaya na lang noong sa amin. Iyong sityo kasi namin ay medyo malayo na rin sa bayan, kaya bihira ang pumupunta sa bayan para sumadya na bumili lang ng tabo o di kaya kapirasong duster. Pero kung iaalok mo sa kanilang bahay mismo, malaki ang tsansang bibili sila dahil hindi na sila gagastos pa ng pamasahe. Nagkasundo kami ni nanay na magtulungan na lang sa paghahanap buhay. Sa umaga, ako ang magbabantay ng mga kapatid ko, habang siya naman ang pupunta sa may tabing dagat para mamili ng isdang lulutuin na ititinda. Tapos pagkarating niya, ay tutulungan ko siya sa paglilinis ng mga iyon at siya na rin ang magluluto. Siya rin ang maglalako mula 9:00 hanggang 12:00 ng katanghalian. Tapos pagka-uwi niya, ay ako naman ang gagamit ng sidecar namin para naman maglako ng mga paninda ko. Mula noong malaman namin na wala na si tatay, ay nagpasya na rin ako noong tumigil sa pag-aaral para tulungan si nanay sa paghahanap buhay. Pulido na nga ang plano namin. Mas siguradong hindi kami magugutuman sa ganoong paraan kaysa noong umaasa pa kami kay tatay
na kahit kakapiranggot na nga lang ang kinikita, ibibili pa ng alak at kung walang pera ay mangungutang sa tindahan. Sa katunayan nga niyan Sir Carl, iyong binayaran naming halos 5,000 na utang sa tindahan, kalahati noon ay sa alak ni tatay. Masama mang sabihin, pero pakiramdam ko ay mas mabuti na rin iyong nawala si tatay sa amin. Mas may tsansa kaming umunlad kaysa kapag kasama namin siya. Maliban sa lalong nagpapahirap sa amin, madalas pang manakit kay nanay at sa aming magkakapatid kapag lasing at mainit ang ulo. Isang araw noon, matapos maglako ni nanay ay sinabi nito na meron pa raw natira sa pritong isda. Sabi ko naman na bakit hindi niya ilako sa karatig namin na sityo. Nanlaki naman ang mga mata ni nanay at sinabing bakit doon pa. Walang kabuhay-buhay ang mga tao roon. Wala ngang makikitang tao sa umaga. Medyo na-curious naman ako sa sinabing iyon ni nanay. Alam ko ang sityong iyon, pero hindi pa ako nakakapunta. Ang sabi lang sa akin ni nanay na huwag pupunta sa sityong iyon dahil hindi mga normal na tao ang mga nakatira. Noong medyo bata pa ako, ay hindi ko pa alam ang ibig sabihin ni nanay. Ayaw niya kasing sabihin ang diretsyo dahil maririnig daw kami. Pero kalaunan noong malaki na ako, ay sinabi niyang sityo raw iyon ng mga aswang. Hindi ko naman magawang mapaniwalaan agad dahil unang-una, hindi ko pa naman nararanasan na maaswang kami. Tsaka walang balita sa amin na may biktima ng aswang. Pero ang sabi ni nanay, sa malalayong bayan nangangaswang ang mga iyon dahil binalaan na sila ng kapitan na nakakasakop sa lugar nila na kapag may mga naging biktima ng pangaaswang sa lugar namin ay 2 lang ang pagpipilian nila. Kusa silang aalis sa lugar o di kaya sisilaban ni kapitan ang mga bahay nila roon. Matapang rin kasi si kapitan dahil meron daw itong tiyuhin na albularyo. Kaya hindi rin magawang takutin ng mga aswang. Nagkaroon man ako ng kaunting takot, ay naroon pa rin ang pagkakuryoso sa aking puso na baka naman kahit aswang sila, ay pwede pa rin silang pagbentahan ng mga gamit pambahay at mga damit. Alangan naman kasi na wala silang kahit anong gamit sa bahay tapos nakahubo lang palagi. Naisip ko na kapag meron akong pagkakataon ay maglalako ako sa sityong iyon. Siyempre umaga naman ako pupunta kaya safe naman siguro. Ilang buwan ang lumipas. Nagpatuloy ang magandang pasok ng biyaya sa amin. Nakaipon ng malaki si nanay mula sa kanyang kinikita sa pagtitinda ng ulam. Sabi niya na rin sa kapatid kong sumunod sa akin na sa susunod na pasukan ay mag-e-enroll na ito. Ako naman ay walang ipon sa pagtitinda ko kasi yung mga kinita ko ay ibinayad ko sa pagpapagawa ng sidecar namin. Pinalagyan ko ng bubungan at folding na estante para mas marami akong mapaglagyan ng aking mga paninda. Ang iba naman sa mga kinita ko ay idinagdag ko uli sa puhunan para mas marami pa akong pantinda. Maliban sa mga damit pambabae, meron din akong tindang damit pambata, pitsil, baso, kaldero at mga nakaset na plato, pati kung ano-ano pang mga maliliit na kagamitan sa bahay. Si Ninang naman ay ibinibigay lang sa akin ang mga paninda sa presyong kapital. Tulong niya na rin daw iyon sa akin, kaya mas lalo pa akong sinisipag. Nakakapagbenta kasi ako, nakapantay lang ng presyo sa palengke. Kaya kung ikaw ay isang may bahay, bakit ka pa pupunta sa bayan kung pareho lang naman ang presyo iyong naglalako? Makakamura ka pa nga dahil hindi ka na mamamasahe. Tuwing 2:00 ng hapon at napapadaan ako sa karatig na sityo, ay napapansin kong sobrang tahimik talaga ng lugar nila. Walang ni isang tao ang makikita sa labas ng mga bahay. Sinubukan ko minsan na pasukin ang sityong iyon, pero tama ang sabi ni nanay,
wala kang makakausap na tao roon. Minsan ay ginabi ako ng pag-uwi. Kumuha kasi ako ng mga paninda kay Ninang doon sa palengke. Hinintay ko pa na matapos ang mga taong namimili sa kanya, saka ako nagsabi ng aking mga bibilhin. Hapon na noon, kaya inabot na talaga ako ng gabi bago nakakuha ng lahat ng paninda na bibilhin ko sa kanya. Habang binabagtas ko ang daan papauwi sa amin, napansin kong bakit maingay at tila may kasiyahan sa kabilang sityo. May mga masasayang paghiyaw at meron pang tumutugtog na tambol. Napailing-iling naman ako at napasabing fiesta kaya sa kanila. Bakit noong umaga ay tahimik naman? Ilang gabi pa akong napadaan doon at napapansing maingay ang kanilang pamayanan. Kaya tinandaan ko ang mga araw na iyon, bali Martes at Biyernes ng gabi sila maingay. Naisip ko tuloy na baka may patyanggi sa kanila sa mga ganoong araw, kaya maingay at masaya kapag gabi. Nakabuo ako ng plano. Pupunta ako sa sityong iyon ng Biyernes ng umaga. Baka makabenta rin ako. Lalo kung matitsyempohan kong patyanggi sa kanila. Sumapit ang araw ng Biyernes, 2:00 ng hapon. Pagkaalis ko sa amin ay doon na ako dumiretso. Nagtataka ako dahil bakit ganun uli. Tahimik, nakasarado lahat ng kabahayan at walang ni isang tao ang makikita. Napapailing-iling na lang ako. Nakarating na kasi ako sa dulo pero wala talagang tao. Kaya naisip kong weirdo nga ang sityong iyon. Mukhang mga taong panggabi talaga sila. Kinahaponan noon ay muli akong dumaan sa tindahan nila Ninang. Naubusan na kasi ako ng panindang shorts at sandong pambata. Kaya kukuha ako ng stocks. Gaya ng madalas mangyari kapag kumukuha ako ng stocks, ay ginabi na naman ako ng uwi. Dahan-dahan lang ako noon sa pagpapadyak ng sidecar habang may nakalagay na flashlight sa unahan para kita ko ang daan. Noong matapat naman ako sa daan patungo sa kabilang sityo, ay napansin kong masaya at maingay na naman doon. Hindi ko na talaga napigilan pa ang aking sarili na mag-usisa. Iniliko ko ang sidecar papunta doon at dahan-dahang tinahak ang daan patungo sa sityong abandonado sa umaga, tapos parang fiesta naman sa gabi. May bahaging paakyat na lupa roon. Tapos pagkalampas doon ay pababa na. Naroon na ang mga kabahayan. Ang ginawa ko, iniwan ko ang sidecar. Naglakad na lang ako papunta roon. Nagulat ako dahil para akong nakatingin sa isang pamayanan na nasa gitna ng kagubatan. Iyon bang mga tribo-tribo at hindi sibilisado? Samantala hindi naman sila sobrang layo sa bayan. Mas malapit pa nga sila sa main highway kaysa sa amin. Dahil dulo pa ang sa amin. Pero bakit ganun ang kanilang mga itsura? Ang mga kalalakihan ay nakabahag lang. Ang iba ay may pantalon pero sira-sira o iyong mga punit na parang mga taong grasa ang kanilang itsura. Ang mga kababaihan naman ay parang maruming tela lang na nakaalampay sa batok patungo sa katawan. Kita nga ang mga dede nila, lalo na noong nagsasayaw sila sa harapan noong malaking apoy. Habang nakatago ako sa may puno, ay bigla na lang may humawak sa magkabilang braso ko. Gulat na gulat ako at napatili pa nga. Pagkalingon ko, ay 2 marungis na lalaki ang nakahawak sa akin. May kasama silang isang matandang babae na mukhang taga roon din. Dahil dugyot din ang itsura noon. Oh, meron pala tayong panauhin. Halika iha, tumuloy ka sa aming pamayanan. Tamang-tama, mukhang kukulangin ang panghanda namin. Mabuti at naisipan mong dumaan. Ngayon, sakto na ang handa namin.
Naiiyak na ako noon at nagpupumiglas. Pasensya na po. Naakit lang ako sa ingay kaya ako napaliko rito. Taga Sitio Milagrosa lang po ako. Uuwi na po ako. Siguradong hinahanap na ako sa amin. Noong pagkasabi kong taga Milagrosa ako, ay nahintuan ang matanda. Tapos itinaas ang kamay na parang pinapatigil ang mga tauhan niya sa paghatak sa akin. May kasama ka bang iba, iha, noong nagpunta ka rito? Wala po. Nagtitinda po kasi ako ng mga damit at gamit sa bahay. Akala ko po kasi may patsanggi dito kaya gusto ko sanang magtinda. Sumagot naman iyong isang lalaki na nakahawak sa akin. Pinuno, inamoy-amoy na namin ang paligid. Wala siyang ibang kasama. Napangiti naman ang matanda, tapos sumenyas na ituloy na ang pagdala sa akin sa pamayanan nila. Umiiyak na ako noon dahil hindi ko na alam ang aking gagawin para makaligtas. Mukhang makakain na nga ako ng mga taga-sityong iyon. Pagkarating ko sa isang kubo ay may 2 babae at isang lalaki ang nakatali sa upuan. Panay ang pagpupumiglas nila pero hindi sila makasigaw dahil may tali ang bibig. Ako naman kahit walang tali ang bibig, sa sobrang takot ko ay hindi ko na rin magawang sumigaw. Basta nag-uunahan na lang sa pagtulo ang aking mga luha. Iha, magkwentuhan muna kayo dyan sa mata ha. Habang naghihintay kayo ng oras, mamayang hating gabi pa namin kayo kakatayin. Kaya may oras pa kayo na magkwentuhan. O di kaya umidlip ka na lang muna. Mukhang pagod ka sa pagtitinda maghapon eh. Wika pa ng matanda habang tumatawa. Nanginginig na ako noon sa takot at nagsisimula ng atakihin ng sakit kong nerbiyos. Iyon yung kapag sobra akong natatakot o masama ang loob, ay biglang maninikip ang dibdib ko, tapos mahihirapan na akong huminga at kalaunan ay mahihimatay. Hindi nagtagal ay sumikip na nga ang aking dibdib at nahimatay na ako. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na walang malay. Naramdaman ko na lang na tinatapik ako sa mukha. Noong magmulat ako ng mata, ay iyong isang lalaking humila sa akin ang nasa harapan ko. Kinakalas niya na ang tali sa kamay ko. Sabi ko naman, "Saan mo ako dadalhin? Wag! Wag! Ayoko pang mamatay!" Nakangiti naman ang lalaking iyon at sinabing, "Maswerte ka sa araw na ito, iha. Sa susunod na maliligaw ka rito, hindi na namin patatagalin ang buhay mo." Kinaladkad na ako noon papalabas ng kubo. Tapos pagkarating sa bukana ng kanilang pamayanan, ay nakita kong naroon si Kapitan, si Lolo Arcad na isang albularyo at 2 tanod. Pagkalapit ko roon ay sinabi ng matandang babae, "Ayan na ha! Wala kaming kinuha sa sityo nyo! Kusay ang pumunta rito!" Sumagot naman si Kapitan, "Pero malinaw ang usapan natin na wala kayong pipinsalaing taga rito." Ngingiti-ngiti naman na sumagot ang matanda, "Abay, masisisi mo ba kami kung palay na ang kusang lumapit sa amin? Ay karni pala. Umalis na kayo bago pa magbago ang isip namin." Wika pang muli ng matandang babae. Agad naman akong hinila ni Kapitan. Pagkalabas namin sa bahaging iyon, ay isang tanod na ang nag-drive ng sidecar ko papauwi sa amin. Tapos ako naman ay isinakay sa tricycle ng barangay. Pagkarating sa bahay ay alalang-alala na tila naiiyak si nanay. Nagpasalamat si nanay kina Kapitan. Ang sabi ni nanay na nag-aalala na raw siya noong pasado 9:00 na at hindi pa ako nakakauwi. Kahit naman kasi gabihin ako sa pagkuha ng mga paninda kay Ninang, pinaka-late na iyong 8:00 na makakarating ako sa bahay. Kaya ang ginawa raw ni nanay ay nagtungo na siya sa barangay. Ang ginawa naman nila Kapitan ay agad naglibot. Tuwing may nawawala ay una nilang pinapasyalan ang bahagi ng daan papunta sa kabilang sityo. Baka kasi
Nanguha na naman daw ang pamayanang iyon ng taga sa amin. Una nilang nakita ay ang isang pirasong damit na paninda ko na mukhang sumabit sa mababang sanga ng puno. Masukal kasi papunta roon pero pinilit ko lang ipasok ang sidecar. Tapos may nasabit pala na damit na hindi ko napansin. Iyon ang una nilang palatandaan na doon talaga ako nagpunta. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sunod naman ay nakita nila ang sidecar ko sa may madamong bahagi. Doon ko kasi yun iniwan bago ako naglakad papalapit sa pamayanang iyon. Dahil doon ay sigurado silang naroon talaga ako sa sityo ng mga aswang. Kinausap agad ni Kapitan ang pinuno nila doon. Pero ang sabi raw, wala namang naliligaw na dalagita sa kanila. Sinabi ni Kapitan na imposibleng wala, naroon ang sidecar ko sa unahan. Pero nagmatigas daw talaga ang matanda, kaya napilitan na silang sunduin ang tiyuhin niyang albularyo. Doon pa lang daw umamin ang matanda at sinabing, naligaw raw ako sa kanila, kaya pinatuloy na muna nila ako. Balak naman daw nila akong ihatid sa Milagrosa kinaumagahan, pero alam naman naming lahat na hindi talaga yun totoo. Sinabi ko naman kay Kapitan na meron pang mga bihag ang naroon. Pero ang sabi ni Kapitan, maaaring hindi iyon taga roon sa amin at ang usapan nila noong pinuno ng sityong iyon na mga taga Milagrosa lang ang hindi nila pwedeng pakialaman. Kaya kung taga ibang bayan iyon ay hindi niya na iyon kargo. Sinabi ko naman na bakit hindi na lang tumawag ng mga pulis. Sumagot naman si Kapitan na ginawa niya na rin iyon dati. Pero sa hindi maipaliwanag na pangyayari, walang nakitang bihag roon ang mga pulis. Kahit pa nga may tanod siyang nakakita na meron nga silang bihag. Mukhang gumamit ng kakaibang kakayahan ang mga aswang na iyon para ikubli sa paningin ng mga pulis ang bihag nila. Siya pa raw ang pinagalitan ng mga pulis at sinabing inaabala ang oras nila para lang ipasiyasat ang ritual ng mga baliw na nagsasayaw sa apoy. Kaya mula raw noon ay hindi na siya nagre-report sa mga pulis. Ang mahalaga raw ay maprotektahan niya ang aming barangay at iyon lang din naman talaga ang obligasyon niya. Tinanong ko naman kung bakit hindi si Lolo Arcad ang gumawa ng paraan para puksain niya lahat ng mga taga roon. Sabi naman ni Kapitan na hindi naman daw ganoon kalakas si Lolo Arcad para humamon ng laban sa isang buong pamayanan ng mga aswang. At kapag nagkataon, ay baka siya pa ang mabaliktad sa mata ng batas. Matapos ng mahabang paliwanagan ay umalis na sina Kapitan at mga tanod. Hindi na rin kasi sumama pa sa bahay namin si Lolo Arcad dahil meron pa itong mahalagang gagawin. Pagkaalis nila ay doon na ako muling humagulgol ng pag-iyak. Doon pa lang din kasi muling nag-sink in sa akin ang naudlot kong kamatayan. Kung hindi dumating sila Kapitan ay siguradong laman tiyan na ako ng mga aswang na iyon. Magmula noon ay iniiwasan ko nang dumaan pa sa sityong iyon. Hindi rin naman nagtagal noong makaipon na kami ni Nanay ay nagpasya kaming lumipat ng tirahan malapit sa bayan. Hindi rin naman kasi sa amin ang lupang kinakatirikan ng aming bahay. Nagrenta na lang kami sa bayan. Ayos lang iyon dahil hindi na kailangan ni Nanay na ilako pa ang kanyang paninda. I-display niya na lang sa may bintana dahil nasa tabing kalsada lang ang bahay na iyon. Ako naman ay nagtuloy sa paglalako ng aking mga paninda. Pero mas mahaba na ang oras ko dahil solo ko na ang sidecar mula umaga hanggang hapon. Nakapag-aral din kaming tatlong magkakapatid sa pamamagitan ng sarili naming pagsisikap at pagtutulungan. Kahit papaano ay hindi na kami namuhay ng salat sa pagkain. Hindi man kami mayaman, sagana naman sa pagkain at mabibili ang mga mahalagang bagay na nais naming mabili. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwento ng aking karanasan sa karating naming sityo na mukhang abandonado sa umaga
Tapos parang may fiesta palagi sa gabi. More power po sa inyong channel and God bless. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.